love you. Bulong niya dito, saka ito hinalikan sa labi. Tinugon naman siya ni Sofia. Maya-maya'y tumunog ang cellular phone niya sa bulsa ng suot na pantalon. Just a second. Kinuhang aparato sa bulsa at mabilis na ini-off iyon. Dominic, what did you do? Baka importante ang tawag na yun. Mas importante ka. Muling nahiga at niyakap siya. Ikaw talaga, marahang hinaplos ang pisngi ng lalaki. Sana kung noon ko pa nalaman na nagbungang nangyari sa atin. Sana hindi kita nasaktan. At sana hindi tayo nagkalayo. Sana nakita kong lumaki si David. Sana, inilapat ni Sofia ang daliri sa labi ni Dominic. Shh, may dahilan ng lahat, Dominic. Pero ngayon at alam ko ng buong katotohanan, hindi na ako papayag na mawala pa kayo. Gusto kong maging full-time husband at dad for now. Ibinigay ko na kay Nico at Aiza ang trabaho sa kumpanya. Napakunot noo si Sofia. What? Ano ka ba naman, Dominic? We will just be fine here. Isa pa, napakatahimik ng lugar na to. Umiling ito. I already made my decision, Sofia. Hindi na ako mawawala sa tabi niyo. Napangiti naman si Sofia. Salamat, Dominic. Nag-unan siya sa braso nito at isinubsob ang mukha sa leeg ng lalaki. Maya-maya pa'y nakatulog na siya. Marahang napangiti si Dominic. I love you, Sofia. Hindi ako magsasawang sabihin yun sa'yo. Hinalikan ng noo nito at ang pisngi na nagkapilat. Saka nakatulog na rin sa yakap nito. Mommy, come on! Let's ride! Yaya ni David sa ina habang palapit sa maliit na kabayo. Napailing si Sofia. Patrick, anak, gusto mo bang sumakay? Natatakot po ako. Nito. Mommy, anak, please start calling me mommy from now on. Umaliwalas ang mukha ni Patrick. Talaga po? Oo naman, anak. Thank you po, mommy. Sabay yakap sa kanya. Napangiti si Dave. You see, I told you, Patrick. We're now brothers. Your dad is my dad too. Tsaka nito inakbayan si Patrick. Come on, sasakay na tayo, diba? Tumango si Patrick at sumama dito. Manong Tomas, kayo na po munang bahala sa mga bata. Dito na lang po muna ako. Naupo siya sa damuhan sa lilim ng punong kahoy. Sofia, why didn't you wake me up? Humahangos na lumapit si Dominic sa kanya. Good morning, hon. Tumayo ito para salubungin ng lalaki. Anong nangyari sa'yo? Pilit nitong pinipigil ang pagtawa nang makitang magkaibang suot na tsinelas at nakapajama pa rin ito. Nandito lang pala kayo. Ang akala ko kasi iniwan niyo na ako. Ay naku, love. You're being too paranoid. Saan naman kami pupunta, Aber? At kumapit sa braso nito. Look at them. Napakasaya nila. Your sons are having a good time together. Napakaaga kaya nilang nagising at ng bulabog. I just told them to go here para hindi ka maistorbo. Sana ginising mo na lang ako para sabay-sabay na tayong nagpunta dito. Good morning, Dad! Sigaw ni na Patrick at David habang nakasakay sa kabayo. Good morning, sons! Ganti ni Dominic, saka kumaway sa mga ito. Gusto ko pa silang dagdagan, mga 5 pa sana. Kinurot ni Sofia ang tagiliran nito. Ano? Nako, Dominic, I can only bear 3 kids. Actually, 2 na lang. Na-CS ako when I gave birth to David. I'm sorry, kulang ng isa. Napangiti si Dominic. I'm just kidding. At inakbayan ito. Nagpadala ako ng breakfast dito. They said hindi pa kayo kumakain. Tumango ito. By the way, natandaan kong schedule mo na ng last session sa dermatologist? Last Wednesday of the month, right? Tumango muli si Sofia. Pero ayos ng balat ko, Dominic. Tatawagan ko na lang si Dr. Garcia na ipadala yung listahan ng additional medicines. Umiling si Dominic. Nope. Mas mabuti kung makikita ka niya. Huwag nang matigas ang ulo, princess. Luluwas tayo. Yes, boss? What? Gulat na tanong ni Sofia sa sinabi ni Chris. Aiza and you are getting married? Napangiti si Chris. Yes, this is a surprise wedding, Sofia. So I'll be sending you wedding dresses na pagpipilian. Dahil ikaw lang ang makakatulong sa akin. Magpapadala na rin ako ng magsusukat sa inyo. You'll be our bridesmaid.
So please help me, Sophia. I want a perfect wedding for her. Natawa si Sophia. Of course. Send it to me right away, Chris. Thank you, Sophia. Nakangiting ibinaba ni Sophia ang telepono at mabilis na umakyat ng hagdan at ginambala si Dominic sa library. Guess what? Napakunot noo ito at otomatikong itinigil ang pagbabasa sa magazine na dahan-dahang ikinubli sa ilalim ng mga dokumento. Chris and Isa are getting married. Yeah, they told me it's a surprise wedding, so I won't tell it to anyone. Napangiti si Dominic. Kinurot naman ni Sophia ang tagiliran nito. What? You know all this time? But you don't have any guts of telling me? How could you? Natawa si Dominic at niyakap siya. I'm sorry, sweetheart. It's okay. I'll just stay in the room. Magpapadala si Chris ng mga wedding gowns. I'll go check it. Napangiti si Dominic. He feels how excited Sophia was. He saw her looking on the white gowns when they were at the mall. Marahang kinuha ang cellphone at tinawagan si Isa. I checked all the pictures you've sent. Nakausap ko na din yung ibinigay mong magkikater ng photography and videography. Take the deal. Thank you. I call you back. Kailangan ko muna magbasa. I'm so excited for you, brother. Naisip ko tuloy you really don't love Nadine dahil ang pamilya nang naghanda ng kasal nyo. Ayoko nang maalala yun, Isa. I'm sorry, brother. By the way, nasan ang dalawang bata? They're downstairs watching. Happy for them both. Mabuti na lang magkasundo sila. Sana agahan mo naman silang dalhin dito. I miss them so much. Napangiti si Dominic. Yes, I will. They'll be with you during our honeymoon. Natawa si Isa at nagpaalam na. We're here. Ani ni Dominic nang pumaradang sasakyan sa Del Franco Mansion. They're already waiting for us. Mabilis na sumalubong sa kanilang dalawang babae at dalawang Becky. Mom, please come with me. Kailangan nyo na pong mag-ayos because the ceremony will about to start. Maging ang mga bata ay inakay na rin nila. Where are they? Tanong ni Sophia na hinahanap ang mga ikakasal. Ma'am, kayo na lang pong hinihintay. Nakapag-ayos na po sila. Gusto niyo po ba mag-shower muna, ma'am? Umiling naman si Sophia. Mama, upo na po kayo para masimulan na. Mabilis naman siyang sumunod. Mabilis lang ang naging pag-aayos kay Sophia. It's done, ma'am. Pakisuot na lang po ng gown nyo. Mabilis namang sumunod si Sophia. Nang maisuot ay napakunot noo siya. Ito yung gown na pinili niya para kay Isa. This is the bride's gown? Napangiti na lamang ang babae. Ma'am, please, stand still para maiayos ko ang gown po ninyo. Maya-maya nag-ring ang cellular phone ni Sophia. Sweetheart, mauuna na kami ng mga bata sa simbahan. Han, wait. Pero nawala na ito sa kabilang linya. Oh my, what is happening? Mabilis na lamang po ito, ma'am, and we're done. Tutulungan ko na po kayo sa pagsusuot ng sapatos. Salamat. Nang matapos ay bumaba na rin siya at sumakay sa bridal car. Ma'am, bumalik lang po ako para sunduin kayo. Malapit na po sa simbahan sina Senyorito Dominic. Nasalubong ko po ang sasakyan niya. Nalilito man ay sumakay na lamang si Sophia. Habang nasa daan ay tinatawagan niya si Dominic pero hindi ito sumasagot. They are here! Masayang tugon ni Isa. Pwede na po nating simulan ng entourage. Nagsimulang maglakad si Dominic kasama ng kanyang ina na sinundan ng mga principal at secondary sponsors. Isa, what is all happening here? Gulat na gulat siya sa mga pangyayari. Would you please explain it to me briefly? Ani ni Sophia habang pababa ng hagdan. Sophia, it's the bride's entrance. Come on, we'll explain it to you later. Hinalikan siya sa pisngi, tsaka inakay palapit sa nakasarang pinto ng simbahan. Dinig na dinig ni Sophia ang tugtugan sa loob ng simbahan. Ramdam niya ang malakas na tibok ng kanyang puso, hanggang sa tuluyang bumukas ang pinto at makitang napakaraming tao na nasa loob nito. Si Bea, Leon at ang kanyang pamangkin, si Dominic habang katabi nito ang ina at si Chris. Hindi maiwasan ni Sophia ang maluha habang naglalakad. Tita, saad ni Sophia nang makalapit sa mga ito. Mahigpit niyang hinawakan si Victoria sa kamay. It's Mama, Iha. Thank you for loving my son. At hinalikan siya nito sa pisngi, tsaka niyakap. Son, tsaka iniabot ang kamay ni Sophia kay Dominic.
Mahigpit na hinawakan ni Sophia ang braso ng lalaki. You have a lot of things to explain. Napangiti naman si Dominic. I love you, wife. Bulong nito. Marahang naglakad ang dalawa patungo sa nakalaang upuan sa harap. Hindi pa rin makapaniwala si Sophia. All of a sudden, she was getting married with the man of his life. Sa buong seremonya ay para siyang nakalutang sa langit dahil sa galak na nararamdaman. Sophia de Torres, will you take Dominic Del Franco to be your wedded husband? To have and to hold from this day forward, for better or for worse, for richer or for poorer, in sickness and in health. Till death, do you part? I do, nakangiting tugon ni Sophia. Dominic Del Franco, will you take Sophia de Torres to be your wedded wife, to have and to hold, from this day forward, for better or for worse, for richer or for poorer, in sickness and in health, till death do you part? I do, tugon naman ni Dominic. Matapos ang exchanging of vows, kasabay ng pagsuot ng singsing sa isa't isa, ay tuluyan na natapos ang seremonya. And now present you, husband and wife. You may now kiss the bride. Humarap ang dalawa sa isa't isa. Isang halikang iginawad ni Dominic sa asawa. Kasunod nitong masiglang palakpakan. Matapos ang picture taking, ay nagtungo ng mga ito sa reception. Mr. Del Franco, you have to explain this to me. Wika ni Sophia habang pasakay ng kotse. I'm waiting. Napangiti si Dominic. My wife, I'm so sorry for lying. Well, at least, hindi lang akong nagplano, Mrs. Del Franco. All of us. Napailing na lamang si Sophia. You fooled me. Did the two kids also know about this? Tumango muli si Dominic. Oh my God. You taught them to lie too? Natawan na lamang ang asawa. And I'm so sorry, my wife. Hindi na tayo pupunta sa reception. I told them already. Hanito, gusto ko nang masulong asawa ko. Bulong nito. Napangiti si Sophia at yumakap dito. What's this? Ani ni Sophia nang makita ang pangalan niya sa eroplano. My gift. Niyakap na lamang ni Sophia ang asawa. You don't have to give me this. Ano ka ba, Dominic? This is what Patrick and David want me to give you. That two kids, you're just spoiling them. Nope, gusto ko rin naman. Come on. Inalalayan itong umakyat ng hagdan. One last question. Where will you take me then? Napangiti si Dominic. To paradise. Good morning, sunshine. Hani ni Dominic habang nakatitig sa asawa. Marahang hinaplos ang pisngi niya. I love you and I always will. Nagsimula nitong halikan ng buo niyang pisngi. Ang akala ko, you just don't like seeing my scars. Ayoko lang na masundan sina Patrick at David na hindi pa kita pinapakasalan. Mananagot ako kay Bea. Kahit naman sobrang miss nila ang isa't isa, ay wala pa ulit nangyari sa kanila matapos ang isang gabi halos magwawalong taon nang nakalilipas. Pinigilan ko lang ang sarili ko pero ngayon hindi ko na kaya. Bumaba ang halik nito sa labi niya. Now I'm all yours, Mr. Del Franco, my dear husband. Maya-maya pa'y tumila ng isang mainit na bagyo sa pagitan nila. Marahang inihilig ni Sophia ang ulo sa balikat ng asawa at niyakap ito. Dominic, where are we by the way? We are in London, your escape place. Marahang ibinalot ni Sophia ang katawan sa kumot, tsaka naglakad palapit sa bintana. Napangiti siya nang makita ang napakagandang view ng London Eye across the bridge. Oh my! Why did you bring me here? We are at the castle-like Hotel Dominic, the Royal House Guards Hotel, right? Napangiti si Dominic. You know this place better, and I want you to be my tour guide, honey. Ipasyal mo naman ako sa mga lugar na lagi niyong pinupuntahan ni David, para kahit papano maramdaman ko na nakasama ko si David habang lumalaki siya. Marahang nahiga muli si Sophia sa tabi ng asawa at hinalikan ito sa pisngi. At your service. You know what? Hindi ako nahirapan kay David habang lumalaki siya dahil masyado akong naging abala sa pagtatrabaho noon para lang makalimutan kita.
I really wanted to go back kaso hindi na ako pinayagan ni Bea. And nalaman ko na lang na ikinasal na kayo ni Nadine. Sana ipinagtapat ko na lang sa'yo. Kung ipinagtapat mo sa akin noon, sana agad-agad tayong naikasal. Sana nakita mo kung nagbago from worse to better, Sofia. Napangiti ito. From arrogant-hearted to a soft one? Kahit naman ganun kasama ang ugali mo, Mr. Del Franco, minahal pa rin kita. I feel like I just want to stay here all day. Gusto lang kitang yakapin ng ganito. Bago mahigpit itong niyakap. Mr. Del Franco, we are here to explore London. We should be going now, honey, para makarami tayo ng destinations. Give me 10 minutes more. Tsaka ipinikit ang mga mata. Naging masaya ang honeymoon ng mag-asawa. After 2 weeks ay bumalik na ang mga ito sa Pilipinas. Mommy! Daddy! Tawag ni na David at Patrick habang pababa ng hagdan. Be careful, sons! Hani ni Dominic at sinalubong ang mga ito tsaka kinarga. I missed you both. We missed you too, Dad. Si Sofia naman ay nakangiting nakasunod sa asawa. How about Mom? Didn't you miss me? We missed you too, Mommy. Sabay pang tugon ng mga bata at yumakap sa ina. How's the honeymoon? Tanong ni Aiza na palabas ng kusina at kasunod nito si Chris. Humalik sa pisngi ng hipag at tinapik ang balikat ng kapatid. Chris, one time you should bring Aiza there too. Napakamot naman nang umiti si Chris. David and Patrick, hindi ba kayo naging magulo while staying here with Tito and Tita? Tanong ni Dominic sa mga anak. Napaka-behave ng dalawang yan. Wala kaming naging problema sa kanila. Sobrang magkasundo sila. Hani ni Chris. Those are my boys. Wika naman ni Sofia at hinaplos ang buhok ng mga anak. Bakit pala napaaga kayo ng balik? Ang akala namin next month pa. Hani ni Aiza. Paano nakakamiss ang mga batang to? Hindi kami pwedeng magtagal doon dahil nakaka-homesick. Wika ni Sofia. Hindi pa pala ako nakakabawi sa mga ginawa nyo. By the way, salamat ng marami. Sobrang nagulat ako. Sobrang na-surprise. Ngayon ko lang nalaman, ang best actress and actor pala kayong dalawa. Nagtawanan sila Chris at Aiza. Si Mommy, tanong ni Dominic. Dinalaw si Mama sa bahay. Siguradong magugulat din yun pag nakita kayo. Magpapahinga na muna kami. Come on, boys. Hani ni Dominic at umakyat ng hagdan habang kargan dalawang bata. Napangiti naman si Sofia. May mga pinamili kami, bahala na kayo magbukas. Hani ni Sofia at sumunod sa kanyang mag-aama. Wait for me! Gaya ng mga halos hindi na mabilang na umaga, ay hindi pa rin maiwasan ni Sofia ang mapangiti habang pinagmamasdan ng buong tanawin. Maaga siyang nagising upang masabayan ang sikat ng araw at napatigil na naman ang mata niya nang mapatingin sa mansyon sa itaas ng bundok. I never told you the story behind that house on the peak of the highest mountain dito sa Hacienda del Franco. Napalingon si Sofia. Good morning, did I wake you up? Umiling ito. Naglakad palapit sa asawa at niyakap siya sa bewang. 4 years after you left, I discovered a lot of things. Things that made me realize I was so wrong. Lumaki ako sa mga kasinungalingan ni Papa. And I hated myself for believing him along that my mother left me. Ipinatayo ni Papa ang bahay na yan para kay Mama dahil natutuhan na din niya itong mahalin. But unfortunately, dumating si Tita Maria and claiming that she was pregnant. It was Aiza. She's only 2 months older than you, right? Napakunot noo ito. Napangiti si Sofia. Hindi ba sinubukan kung makapag-usap kayo? But you don't like dahil sobra yung galit mo sa kanya. Tumango ito. I read my dad's diary. Nakatago yun sa isang lihim na lugar sa loob ng bahay. It was written there that she learned to love my mom, pero mas matimbang ang pagmamahal niya kay Tita Maria. Kaya walang nagawa si Papa kundi ang pasakitan ng kalooban ni Mama hanggang sa matanggal ang pagmamahal nito para sa kanya. Kaya ba niya sinasaktan at ikinukulong nun sa basement ang Mama? Tumango ito. Pero nasasaktan din ang Papa ng mga araw na ginagawa niya yon. He even cried outside the room for many times. Mapait na napangiti si Sofia. Hindi na nagkaroon ng pagkakataon si Papa na sabihin yun kay Mama. Napangiti si Dominic.
Well, no. Alam na ni Mama. I gave her the diary just after our wedding. Kaya nagkaroon na rin sila Tita Maria ng reunion. She even called me and says torpe ang papa. Just like you. Sana sinabi mo na kasing mahal mo ko noon para hindi na tayo nagkahiwalay pa. God decided our love story would be like this. Come to think of it, if I said I love you 7 years ago, magkakaroon ba tayo ng napakaraming memories? Nope, right? Natawa si Sofia. Well, you're right. Hindi sana tayo nagkaroon ng Patrick. Buti na lang ang galing ni Papa God. In the end, tayo pa rin because you are my destiny. And you are my princess. Love waits. Love moves. Love conquers all. Hindi man maganda ang nangyari kay Nadine, ay pinatawad na nila itong mag-asawa sa lahat ng kasalanan nito sa kanila. At si Carlo ay nagbabayad na sa pagtulong kay Nadine sa ginawa nilang kasamaan. Masaya ng mag-asawa dahil kahit anong pagsubok ang pinagdaanan nila, ay nanaig pa rin ang pagmamahal nila sa isa't isa, lalo na't kasama nilang mapagmahal nilang mga anak na sina Patrick at David. At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento. Inaanyayahan ko po kayong i-like, i-subscribe para sa iba pang mga update ang channel na ito. Maraming salamat po sa inyong suporta.